Magandang umaga po sa ating lahat, no? Bagamat maulan, ay natutuwa ako na makasama kayo sa gawain ito sa linggong ito. At salamat din po, Pastor Nobel, sa papakilala niyo muli sa akin. Una sa lahat po, no? Ako po'y natutuwa dahil ito po yung unang pagkakataon kong magsalita dito sa ating worship hall. Pinapasalamatan ko ang lahat ng kapatiran dito sa ating iglesia na kung saan ako'y nabigyan ng pagkakataong maging tagapaglingkod ninyo sa ilang taon, almost 5 years, na nag-serve po ako. Natutunan ko po dito, no? Bagamat nakilala ko na si Jesus, maliit pa lang ako. Pero may hinihingi ang Panginoong Jesus sa buhay natin kung tayo'y maglilingkod sa Kanya. Nais ni Jesus ang mapagpakumbabang paglilingkod. Sana sa kabuuan ng pamamalagi ko dito sa Israel, ay patawarin niyo ako sa mga pagkakataon na kulang ako bilang elder at mga group leader ninyo. Sinisikap ko po talaga na gampanan yung magagawa ko para magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Katulad nyo rin po ako, madalas namihina dahil kulang po ang aking nalalaman. Pero sa grasya ng Panginoong Jesus, nagawa ko po yung mga bagay na napaka-imposible sa tulong po ng Panginoon. Ang ating Bible text po ay makikita sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verses 5 hanggang 11. Basahin ko po habang sinusundan nyo ng inyong mga mata. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos hinubad niya ang lahat ng katangiang ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa ang lahat ng nilalang sa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ang lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. So gusto ko lang bigyan dito ng dalawang level, no? Yung ating text. Meron kasi itong dalawang pangunahing antas. Una, sa lahat, hindi natin maiiwasan ang makapangyarihang katotohanan sa likas na katangian at gawain ng Panginoong Jesus. Sinasabi dito sa atin, sa aklat ng Pilipos, na si Jesus ay kapantay ng Diyos at ang kanyang pagiging likas na tao. Kung paano siya ay naging Diyos at tao sa parehong pagkakataon. Tinutukoy din ng ating Bible text ang kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Ama at ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Kinilala rin dito ang kanyang kadakilaan at papaano ang bawat tuhod ng sangkatauhan ay yuyuko at ang bawat tila ay magtatapat na siya'y tunay na Diyos. Yun po yung unang bahagi na hindi po natin pwedeng alisin na si Jesus ay Diyos. Na si Jesus ay tunay na Diyos sa buhay natin at sa mundong ito. Ang pangalawa po, ay makita natin ang kahalagahan na nais turuan ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos o ang iglesia sa Pilipos kung papaano dapat sila'y mamuhay. At ito ay mamuhay ng naayon sa buhay
ni Jesucristo bilang kanilang pangunahing halimbawa. Sinasabi na pag sila ay sumunod sa mga halimbawang ipinakita ni Jesus, ay makakaya nilang magtagumpay sa anumang hamon ng buhay bilang Kristiyano na lingkod ng Diyos. At ito ang ating bibigyang pansin sa umagang ito. Samahan niyo po ako sa panalangin. Yes, Lord, Ama naming Diyos, maraming salamat po muli, Ama. Una sa lahat, Lord, sa inyong kabutihan sa aming lahat. Na bagamat, Panginoon, maulan, meron kaming puso, Lord, na nais maglingkod sa inyo, Panginoon. Dinala niyo kami ng maayos, Lord, at ligtas sa lugar na ito, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord, at buksan niyo po yung aming mga puso kasama ng aming isip, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na aming maririnig mula sa inyong salita, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami lumapit sa inyo na may kadumihan. Hinihingi namin, Lord, na linisin niyo kami sa oras na ito. Upang, Panginoon, ang inyong presensya ang managana sa amin. Ganoon din po, Lord, sa inyong tagapagsalita. Salamat po, Lord, at napukaw yung aking damdamin, Lord, sa bagay na ito na kami po'y aalis. Ngunit kung po ito maging dahilan, Lord, para hindi ko ma-deliver ang pangunahing salita niyo, Lord. Ang gusto niyo pong iparinig sa aking mga kapatid, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong makapangyarihan kamay, Panginoon. At na, Panginoon, tumaloy mula sa akin ang inyong mga katotohanan at ang inyong pagtutulid sa amin. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Naniniwala po ako, mga kapatid, na hindi kayo napilitang pumunta dito. Sa lamig ng panahon, pwede nating piliing matulog. Pero hindi niyo po ginawa yun. At kahit di po kayo sa mga nanunood ngayon sa online service na ito, pwede po kayong magpahinga. Pero hindi niyo po pinili yun. Dahil kasama po sa paglilingkod sa Panginoon ay ang ating mga tatalakayin sa umagang ito. Una po, ang pagiging isang lingkod ng Diyos ay ang pagsuko ng aking karapatan para sa iba. So dito po, gumamit po ako ng 3 Bible version. So, papasalamat ako ulit sa buong panahon na ako ito kayo sa pulpitong ito. Alam niyo naman po na talagang hindi po dahil sa ako'y makabayan, no? Talagang iniiwasan ko lang po magkamali dahil pag English, maaari po makatisoy. So, mas prepared ko po yung Tagalog. So, dito po, ay madalas ginagamit ko yung Mabuting Balita Bible version. No? Sabi po dito na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa ESV, who though he was in the form of God, did not count equality with God and things to be grasped. At sa NIV, who being very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Sa verse na ito, mapapansin natin ang tunay na kalikasan ni Jesucristo at ang kanyang pagpapaubaya. Si Kristo ay laging naging at palaging magiging Diyos. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Sa madaling salita, si Jesucristo ay nasa tunay na kalikasang anyo bilang Diyos dahil siya nga ay Diyos. At ang katotohanan ito ay ang ating pinakapundasyon bilang mga alagad at tagasunod ni Jesucristo. Kaya nga tayo nandito sa umagang ito. Dahil yun ang ating pinanghahawakan. Bagamat siya ay namuhay bilang isang tao, nanatili siya sa pagpapakita ng mga katangian at pag-uugali ng isang Diyos. Ito po ay isang theological expression that refers to the dual nature of Christ. Tignan po muna natin yung katangiang anyo ni Jesucristo. God the Son
took himself a human nature, and he remains forever true God and true man. Ang dalawang katauhang ito ay nanatiling malinaw na walang pagkakaiba na si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit po ba natin binibigyang linaw yan? Para maunawaan natin ang likas na anyo ni Jesus at ang kanyang pagpapaubaya para sa lahat ng sangkatauhan. Mamaya po, sa buong proseso po ng message na ito, mapapawaw po kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Unawain natin, Jesus lives 100% human and 100% God. Jesus fought the same temptation, the same struggle we fight because we are in the flesh. Tayo po yun, mga tao. Yet because of His divine nature, yung pagiging deity niya, yung pagiging Diyos niya, He was able to overcome death and to live out His divine nature in flesh. Yung kabanalan niya ay namuhay kahit sa laman. Kaya hindi nagtagumpay ang masamang espiritu. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Alam po natin yung kwento na yan. After mag-fasting ni Lord Jesus Christ, ang masamang espiritu ay dumating at tinukso siya. Pero hindi nagtagumpay ang masamang espiritong ito. Dahil ang kadalisayan, ang pagiging Diyos ni Jesus ay sinasabi lang dito na hindi kayang kalabanin o hindi kayang saklawin ng kasamaan ang kabutihang meron sa Kanya. Amen po ba? At ito ang nais ibahagi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Dahil namumuhay na sa inyo ang presensya. By the way, the Philippians are converted Christians. They are the first church founded by Apostles Paul. Sila yung unang iglesia itinayo ni Apostol Pablo. At alam niyo po ba, sila hindi mga Hudyo. Ang iba sa kanila. Sila yung mga hintil katulad natin. Hindi karapat-dapat, ngunit binigyan ng pagkakataong makabahagi sa kabanalan ng Panginoon. Yan. Namumuhay sa inyo ang presensya ng Panginoong Hesus ay makakaya rin ninyo na mamuhay ng may kabanalan sa kabila ng inaalok ng mundong ito. Jesus living in us enable us to live out the divine nature. Kapag nasa inyo si Jesus, maaaring lumabas at lalabas talaga ang kabanalang yun. Dahil yun ang dalisay at likas na anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus living in us enable us to overcome the fleshly desires. Diba? Nung pumasok ang kasalanan sa mundong ito, wala nang nagawa ang tao laban sa kasalanan. Kaya nga ang tao, bagamat buhay pa, ay itinuturing ng patay sa paningin ng Panginoon. To overcome the temptation to live like the rest of the world, to overcome the desire to live for self rather than living for others. Nung hindi pa tayo Kristiyano, ang madalas nating iniisip ay ang ating mga sarili. Kung paano tayo lalamang sa iba. At taliwas ito sa kadalisayang anyo ng Panginoong Diyos. Ngayon, meron na tayong sympathy towards others. Compassion towards others. As a Christian. Siningitan ka, pinagbibigyan mo na ngayon.
Nagmumotor ka, ang ganda-ganda ng araw mo, pininahan ka. Kung dati-dati, naka 150 ka pa, hahabulin mo. Para lang gitgitin ulit. But this time, sa grasya ng Panginoon at sa kabanalang ibinahagi niya sa iyo, hindi na po tayo ganun. Paul wants to make it very clear that Jesus was and is God. Not just a prophet, not just a teacher, not just a healer. Siya nga na naging tao. Sabi po sa John chapter 1 verse 14, the Word, yung salita, the Word become flesh. Diba? Sa Genesis chapter 1, nadudun na yung salitang yun. The Word become flesh and dwelt among us. Nanirahan sa piling nating lahat. And we have seen His glory. Kaya tayo naiiyak. Kaya tayo nahahabag. Nakikita natin yung kadakilaan niya. Glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. Diba? Sabi nga ng mga karamihang preacher dito sa harapan ninyo, naligtas tayo dahil sa habag ng Diyos at sa Kanyang katotohanan. Napakahalaga muna na maunawaan natin ang sinasabi ni Pablo na si Jesucristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. At taliwas po ito sa ibang religious group. Hindi nila kinoconsider si Jesus na Diyos. At na-miss out nila ang katotohanan ito. Mabuti na lang, sa biyaya ng Panginoon, tayo'y na-enlightened through His words. At ngayon, pansinin natin, no? Hindi nagpilit, did not count, did not consider. Hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos para sa kanyang sariling kalamangan. God ako eh. I am God, I can do everything. Pwede niya namang sabihin, sin na kayo lahat. Wala nang mapaparusahan. Diba? Nasa kanya yung katangian yun. Pero bakit niya ginagawa ito? Mamaya po makikita natin na bakit pag kailangang pagdaanan ito ni Jesus at bakit niya kailangang iset yung sarili niya na maging halimbawa natin. Sa madaling sabi, hindi niya ginamit ang kanyang karapatan bilang isang Diyos. Hindi na nga niya tinignan ang kanyang katayuan para sa iba. Isinuko niya ang kanyang karapatan para sa iyo at sa akin. He gave up His privilege in order to come as a man and suffer a death we deserve. Dito nga, sa pag-aaral ko dito, no? Ang pagiging tao pala ay napakababa sa lahat ng ginawa ng Diyos. Mamaya po, i-explain ko yan kung bakit. Sabi dito, no? Although Jesus had access to all the privilege and power to which His divinity entitled Him. Diba? Sabi nga ni Pastor Novem last Sunday, from the word El Shaddai, the God Almighty, His omnipresent, omniscient. Lahat nasa Kanya. And although He could have exploited that privilege and power to dominate His creation, Jesus considered His deity an opportunity for service and obedience. Diba? Kaya grabe si Jesus. Nakita niya yung pagiging Diyos niya at ginamit niya yun para maglingkod sa tao. Instead of using all He had been giving to His own advantage, He used it for others, for those who had nothing.
And He used it for us. All of the authority and power available to Him become channel of giving rather than conduit of getting. Anong ginawa ni Jesus nung siya'y naging tao? Bulag ka? Nananampalataya ka ba sa akin? Pagagalingin kita. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sino yung nag-gain doon? Si Jesus ba o yung bulag? Yung bulag dahil nakita niya yung ganda ng ginawa ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi niya nakita nung binuksan ng Diyos ang kanyang mata, ay nakakita siya ng liwanag. Ginamit niya yung kapangyarihan niya na bumuhay ng patay para mapatotohanan na in Him, in Jesus Christ, we might have lived through eternity. His focus was not being served but upon serving others. Yung focus niya ay paglingkuran tayo dahil sa kalunos-lunos na kalagayan natin. Not upon exalting Himself, but emptying Himself in obedience. Grabe, no? Hinubad niya literal. Diba? Sa basketball na, sila Giannis Antetokounmpo, yung last NBA, pag nakakataktak, yung emoji nila ng mukha nila, grabe talaga yung buhat nila, no? Pero si Lord, He humbled Himself. I do it for you. Ginawa ko to para sa iyo. At sumunod siya sa kalooban ng Ama. Kung babalikan nga natin yung E12, no? Papasalamat ako sa E12 sa pangunguna ni Pastor Noven. Marami akong natutunan doon. At babaunin ko yun. Saan man kami dalhin ng Panginoon, ako at ang aking pamilya. So sa E12, Psalm 1, yung pagpupursigi sa pagsunod, no? Meron dong first point. Ito sana wag nating i-mindset, no? Nakakalungkot na madalas ang pagkakaroon ng pagnanais na sumunod ay mahirap gawin para sa maraming mananampalataya. Di ba? Tulad kayo, maulan. Matatalsikan ako ng tubig. Madudumihan ako, mababasa ako. Dito, no, nakakalungkot minsan. Maraming mga Kristiyano ganito. Pagkakaroon ng pagnanais na sumunod. Gusto nilang sumunod, pero nahihirapan sila. Hindi nila gusto yung idea ng pagsunod. Pero dito, pinalitan ko lang. Hindi nila gusto ang idea ng pagsupok. Kasi, naihahalin tulad nila ang konseptong ito sa kawalan ng kalayaan. Diba? Ano mamimiss mo? Lalo na yung mga last Sunday. NBA finals. Diba? Game 1, Game 2. Sunday lagi natatapat yun. Paano? Same schedule din ng worship hall natin. 10 a.m. Hindi, ano lang po yun, example. Marami pang iba. Hindi nila magawa yung mga bagay na papabor sa kanila. And these are Christians. Nakakalungkot. No, hindi ko po gusto na ma-offend kayo. No? Ito yung salita ng Panginoon. Patawarin niyo po ako. Pero ito lang po yung nasusulat at nais ko lang kayo mabuksan ang inyong kaunawaan. Idea po tayo. If you and I ever going to be servant, if you are going to have the same attitude as Christ, we are going to have to give up our rights. Yung karapatan na meron tayo. Marami pong factor yan. Yung karapatan nating matulog sa lamig ng panahon, yung karapatan nating maglaba during Sunday. Alam naman natin na Sunday is Lord's Day.
family bonding, dahil Sunday, pwede naman tayo mag-bonding, no? After ng worship sa Panginoon. Give up our privilege, yung mga pagkakataon, indifference to others. This is what Jesus did, and if we will follow Him, this is what we must do. Servant means giving up my rights for others. Ang isuko ang meron tayo para sa iba. Kasi we are no longer living to our own. We are living here so that others may see Christ in us. Iyon po yung idea nito. Nabubuhay na tayo ngayon para kay Kristo. Dito nga, no, sa aklat ng Pilipos, di ba? Si Pablo dito talagang nakakulong. Grabe yung pinagdadaanan niyang hirap. Pwede niya nang tapusin yung buhay niya eh. Pero hindi. Sabi niya, meron pa akong pakinabang. Diba? Sabi niya nga, ang mamatay ay pakinabang. Diba? Kay Jesus. Pero, hindi niya pa yung ginagawa. Hindi niya. Inalis niya, Lord, hindi. Gamitin mo pa ako para sa iba. Pangalawa, ang pagiging lingkod ng Diyos ay pagiging mas kaunti upang ang iba ay maaaring maging higit. So yan po yung mga nakakulay red na sentence. Bagkus hinubad niya, but emptied himself, he made himself nothing. Sa verse na ito, literal na ibinaba ni Jesus ang sarili at namuhay bilang isang alipin. Yung kanina nga, no, sinabi ko, no, yung pagiging tao ay ang pinakamababang ginawa ng Diyos. Bigyan ano po natin yan. Bakit po? Si Jesus ay dumating gaya ng isang tao para maglingkod at hindi para paglingkuran. Bilang isang Diyos, sinasabi lang dito na kusang loob niyang iniwang pasamantala ang lahat ng meron siya bilang isang Diyos. Siya na walang hanggan ay tinanggap ang kahinaan ng sangkatauhan. At bakit niya ito ginawa? Bakit niya hinubad yung pagiging Diyos niya? Ginawa ito ni Jesus para lalo niyang mabigyan ng karangalan ang Ama. No, kanina nga, ano yung kanta ni Ryan? Nakaka-bless, di ba? Jesus, pero aming Ama. Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Sabi nga po sa John, may mga Bible po kayo, sa John chapter 5 verses 19. Kaya sinasabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama ay siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Diba? Balikan natin yung ating paboritong verse. Yung John 3:16. Anong sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For God so loved the world. Grabe, no? Ginawa na ito dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang katotohanan ay napakamahal ka, o mahal na mahal ka ng Panginoon. Ikaw at ako. Kaya nga napaka-unfair ito, no? Sa mga taong nagsasabi na pinagkaitan ako ng pag-ibig.
No? Sa mga taong nakakaranas ng kakulangan ng pag-ibig, hindi po totoo yun. Dahil siya ang unang nagparamdam sa iyo ng pag-ibig na ito. Kaya kapatid, pwede mong sabihin, mahal na mahal ako ni Jesus. Kaya nga yung mga bata, di ba, meron silang mga kanta na, Opo, mahal ako ni Jesus. Yun yung klase nung paghubad niya. Yung inalis niya. Di ba? Anong definition ng langit? In the streets of gold. Di ba? May mga angels na nag-aawitan. There are no more sorrows, pain, and trouble. Iniwan ni Jesus Christ yun. Bakit ko po problemahin yung problema ng mga yan? Ang sarap-sarap ng buhay ko na dito sa heaven. But again, the word. But rather, He made Himself nothing. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness. This is the heart of what it means to follow Christ. It means to be lose our life to save it. It means to be emptied of self in order to be able to fill with Him and fashion for others. Amen? Sa Matthew chapter 16, verse 25 po yan. Ito yung klase ng puso na gustong makita ni Jesus sa inyo, sa akin, sa ating lahat, na kapag kayo'y naglilingkod sa Kanya, alisin nyo lahat. At hayaan nyo siya na dumaloy sa inyong mga puso. At ganito po yan mga kapatid. Ang malaman mong ikaw ay patay dahil sa kasalanan at mula sa kamatayan, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. At siya na ngayon ang naghahari sa buhay mo patungo sa puso ng ibang tao. Bakit ba kailangan nating pasukin yung puso ng ibang tao? Dahil yun ang pinakamatigas na bahagi ng tao. Di ba? Gusto ng katawan, pero ayaw ng puso. Pero si Jesus, pusa niyang inalis lahat yun. Para sa iyo at para sa akin. Idea po tayo. Our fallen nature is not interested in being emptied. Di ba? Ganun tayong mga tao, ayaw natin na nauubusan. Wala nang bigas. Kaya, inuuna kagad bigas. Ayaw natin nawawalan ng pera. Ayaw natin ng walang-wala. Dahil ang gusto natin, laging meron. We are more interested in becoming something. Diba? Mas gusto nating makilala, sumikat, or someone that in becoming nothing or no more. It runs contrary to our fallen sinful nature. Because less, so other can become more. And yet, if we are going to be like Jesus, we must become servant, allowing others to become more at your expense. Hindi po ako, mga kapatid, natuto dito at umabot sa ganitong katayuan kung hindi rin po ako hinayaan ng ilang mga leader sa iglesyang ito na pagbigyan
Kaya nga nakakatuwa yung paano yung sistema ng paghubog ng mga elders dito. Siguro hindi lang elders, lahat ng mga may mga ministry. Ramdam ko yan dahil ako po'y nasa ministeryo din ng Panginoon. Nung una, ayaw ko talaga. Kasi mahirap eh. Madaming kompromiso. Pero sabi dito, no? Hinayaan mong magpakababa para iba naman ay makilala. Salamat po ulit. ECF, Eastwood Christian Fellowship. Pero ang masasabi ko lang, yung pagtayo ko po dito ay para po ito sa Panginoon. Sa Kanya pa rin po ang papuri at pasasalamat. So, pangatlo, ang pagiging masunurin kahit ano ang i-google. No? Ideally, sa English kasi, to spend yan. So, wala akong makitang magandang Tagalog word, no? Maliban dito sa i-google. So, ano ba yung mga verse na pinagkunan natin? No? Sa verse 8, sabi po dyan, no? Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So, balikan natin, no? Ano nga ulit si Jesus? Si Jesus ay Diyos. Pero umabot sa kamatayan. Siya na bilang Diyos ay nagpakababa sa sarili, ay napaka-imposible para sa atin unawain ito. No, pwede niya naman kasing gawin na angels na lang yung mamatay para sa Kanya, or mag-send siya ng mga kilalang prophets, no? Mabuhay ulit si Moses. Kasi yun yung mga hinihintay ng mga Hudyo during his time. Dahil siya ay may likha ng mga tao. Diba? Ginawa tayo ng Diyos. Alam niya ang nilalaman ng puso ng bawat tao. Kaya nga, omniscient, diba? Siya na may kapangyarihan, higit sa tao ay nagpakababa at hinayaan ang sarili na hamakin ng tao tungo sa krus at kamatayan. At marahil, hindi agad ito nakita ng mga unang mananampalataya sa Pilipos. No? Kaya si Pablo, kasi may dumalaw sa kanya, nakalimutan ko, mahirap banggitin eh. Isang lingkod din ng kapulungan ito sa Pilipos. At pagbalik naman nun, kasama niya si Timoteo, dala-dala niya na yung liham sa mga taga-Pilipos. It was not a simple form of execution. Dito, no, gusto i-remind ni Pablo yung mga taga-Pilipos kung ano yung ibig sabihin ni Jesus at ng krus. It was the lowest form of execution reserved for the lowest class of people, for those who had no standing or rights. During this time, crucifixion was the lowest form of death. Bakit kamo? Sino ba yung pinapatay? Yung mga kriminal. Yung mga taong walang paninindigan. Kaya itinuring silang mababa na lipunan. And sad to say, our God, our Savior, once been crucified. At sa pagbabahagi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa kanyang sulat, ipinaalala niya ang pagpapako sa krus ay ang pinakamababang kalagayan ng tao sa lipunan. So maraming preacher na po yung nag-deliver niyan dito, no?
kung ano yung klaseng pagpaparusa yung ginagawa ng mga Romano. At sabi nga sa kasaysayan, this is the most cruelest, no? Yung pinakapapahirap na uri ng pagpapatay o yung pagpatay sa tao. Sa panahon natin, di ba? Pinagdidebatihan pa yung lethal injection tsaka silya electrica. Dito, grabe to. Crucifixions was not the conversions of polite company and because of the cruelty of the executioner. Sabi nga dito, no, generally, the victim was first tortured. Diba? Kung marerefresh natin yung Passion of the Cross, yung movie na yun, after kang ihiyain, no? Doon pa lang, nakakahiya na eh. Hamakin, pagbintangan, sirain yung inyong pagkatao. Heto ka ngayon, papaluin ka pa ng latigo, hahampasin, duduraan. Sabi kasi dito, various ways, iba't ibang paraan. Pero ang pinakatanyag sa kanila yung impaling, pagtusok, no? Pagpako, binding with ropes. So, minsan, no, iba-iba. Kaya nga sa picture siguro, iba-iba yung form ng crucifixion. May nakatali, may nakapako. Pero yung matindi, pag pinagsama-sama lahat, tinali ka na, pinako ka na, tinusok ka pa. At lahat yun, tinanggap ni Jesucristo. Kaya sino ba tayo pagdating sa serbisyo sa Panginoon? May pagmamalaki ba tayo sa Kanya? Sa kabila ng mga ginawa niya para sa atin? Bubadin po natin, mga kapatid, kung ano mang konsepto ang meron tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po yan ang klaseng paglilingkod na inaasahan ng Panginoon. At during crucifixion, death often comes slowly over a period of days. Grabe, no? Hindi ka pala agad-agad mamatay. Victim experience increased blood loss. Unti-unti kang mawalan ng dugo. Pagkauhaw, di ba? Sabi ni Jesus, nauuhaw ako. Pagkagutom, at kahit mga hayop, sumali pa. Attack by wild animals. Di ba? Yung mga ibon na kumakain ng balat ng tao. Ang sakit nun. And lastly, yung hindi ka na makahinga dahil sa hirap, suffocation. Kaya grabe to, yung pagkababa dito ng Panginoong Yesus. Kaya nga nung inaaral ko to, sino ba ako para sermonan kayo? Pero pagpasensyahan nyo na po napag-utusan lang ako ng Panginoon. At para sa mga walang pananampalataya, ito po yung mga taong hindi naunawaan ito. Sa kanila walang halaga ito, yung krus. Wala sa kanilang saysay ito. Di gaya ni Pablo. Pinaalala niya sa mga taga-Pilipos ang kahalagahan ng buhay ni Jesus at ng krus. Di ba tayo mga Kristiyano, dito umiikot yung ating pananampalataya. Sa unang Korinto, chapter 1, verse 23. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo, sabi to ni Pablo. Ngunit ang pinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Diba? Nagbabargain nga sila, diba?
Doon sa kay Poncio Pilato, sino yung ipapako? Si Barabas ba o si Jesus? Sino ang sinisigaw nila? Si Jesus. Pero normal lang yun dahil hindi nila kilala si Jesus. Pero sa ating nakakakilala sa Kanya, sana wag po nating kalimutan kung paano niya ibinaba yung sarili niya para maabot lang natin yung pinagsisigawan natin, I am saved. I am saved through Jesus Christ. We are redeemed by His blood. Ganito po. Kaya grabe to ang Panginoong Jesucristo. Meron tayong lakas ng loob ngayon na ihayag sa buong mundo na ako'y Kristiyano. Dahil ang nabubuhay na sa akin ngayon ay si Kristo. Dahil nung tinanggap ko siya bilang aking personal na Panginoon at tagapagligtas, meron akong joy, meron akong kagalakan na kahit anong mangyari, hindi mababago ang kanyang pangako na ako'y ligtas na. Amen po ba, mga kapatid? At mula sa pagyayaring ito ay dapat maunawaan natin ang pagpapakumbaba na ginagawa ni Jesus para masunod ang kalooban ng Diyos Ama. Diba? God, the Father and the Son are equal in power and authority. Hindi ito nangyari dahil kay Jesus lang. Nangyari ito dahil din sa kalooban ng Diyos Ama. Pero naging mas firm, mas solid, dahil ang nagbigay ng magandang halimbawa ay ang anak ng Diyos. Si Jesus ay tunay na masunurin. Masunurin ba kayo? Opo, masunurin si Jesus hanggang kamatayan sa krus. It is on the cross that the nature of God is revealed. At nung siya'y nasa krus na, nahayag ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. God is love. He came to give Himself for us, to die for us, to die at our hands. Because that what it took to redeem us. Hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi natin makakamit o ma-experience yung joy na meron tayo ngayon kung hindi dahil kay Jesus. Actually, total, na-share ko naman to sa Bible study, no? Tuwing talagang maglilid ako ng Bible study, merong dilemma. Di ba? Yung saan kaya kami? Sino maglilid? Di ba? Lahat yun, ipe-prepare mo. Ano yung kakantahin? Yung flow ng message. But I promise you, brothers and sisters, right after your service, you will have an amazing joy. You have peace within. Na kapag umalis ka sa lugar na yun, masaya ka. And in fact, pwedeng mangyari yan today. Pag alis natin sa sanctuaryo ito. Because that's what it took us to redeem, to buy us back from the condemnation we brought upon ourselves through our sin. We can never give up as much as we got, as much He gave up. We never humble ourselves as much as He humbled ourselves. Wala po, hindi natin kayang pantayan yun. At napaka-imposible. Tao lang tayo. Hindi natin kayang buhayin yung buhay natin na pag namatay tayo, after 3 days, mabuhay ka ulit.
Hindi po totoo yun, yung mga nakikita natin ang tao ay nabubuhay ulit. Si Jesus Christ lang po ang gumawa nun. At tanging dugo niya lang ang makapagliligtas at makapaglilinis sa kasalanang hindi maalis-alis sa ating katawan. Ang ating mga pangit na pag-uugali. Yun ang kaaway ng Panginoon. Hindi ikaw, kundi yung pangit na pag-uugaling namumuhay sa'yo. Kaya nga everyday, di ba, binabago ka ng Panginoon. Marahil sa atin, marami sa atin marahil, alam na kung anong klaseng paglilingkod ang nais ng Diyos ipagawa sa atin. Kailangan nating maglingkod ng walang alinlangan. Hindi dahil sa gusto mo lang o sa paraang nais mo lang. Dapat nating kumbinsihin ang ating mga sarili na hindi magpapagawa ang Diyos ng mga bagay na hindi natin magagawa. Iwasan po natin ang maging mapili sa pagsunod. Dahil kung ganito tayo, hindi tayo totoong tagasunod ni Kristo. Ipinakita natin ang klase ng pagsunod, ipakita natin ang klase ng pagsunod na patuloy at hindi humihinto. Diba? Ano nga yung kantang yun na I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Idea po tayo. Genuine discipleship involves being obedient to Christ, whatever the cost, whatever the call, wherever and however. There are no part-time, partial disciples. With Jesus, it is either all or nothing. Servanthood means being obedient whatever the cost. Pwedeng skills, diba? The way you sing to the Lord, the way you lead the children to children ministry, Bible study, and even to your house no, sa mga bahay ninyo. Pangunahan nyo yung inyong mga anak tungo sa buhay na gusto ng Panginoon. Ano kayo ng time, devotion. Kaya nga nung una, nagigilty ako eh. Pag binabanggit ni Pastor, kamusta ang mga devotion ninyo? Diba? Kasi yung mga challenges na yon, dun ka lang mag-grow. At dun mo lang mas lalong makikilala si Jesus sa buhay mo. Na kapag sumunod ka sa Kanya, hindi lang ikaw ang pagpapalain niya, kundi ang buong sambahayan mo. At yun ang paglilingkod ng walang alinlangan. So yan, tapos na tayo sa puro sermon. Doon naman tayo sa reward. Amen. Sa paglilingkod po sa Panginoon ay may reward, di ba po ba? Amen. Tunay nga po na may pagpapala sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Ang pagiging lingkod ng Diyos ay may nakalaang gantimpala. So yan, mahaba-haba itong verse na to, no? Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang sa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay naninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ang lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Therefore, sa English, yan naman po yung ESV tsaka NIV version, no? Alam niyo po mga kapatid, napakasarap pong magsilbi sa Panginoon. Kahit pagod ka na, nare-restore ka. Para kang baterya, na kapag na-empty ka na,
Lapit ka lang kay Lord, i-recharge ka niya. Ayun yung mga blessing, no? Hindi ka nagkakasakit. Di ba? Sa biyaya ng Panginoon, walang seryosong nagkasakit dito sa atin. Although may mangingilan, pero hindi niloob ng Panginoon na may mawala sa atin. At pagpapala yun. Di ba? Kahit ganitong maulan, at nandito tayo sa sanctuaryo natin, nababasa yung ating sahig dahil hindi pa fully furnished yung ating chapel, pero meron tayong cover. Nasisilungan tayo sa panahon ng init at ng tag-ulan. So yan po yung mga earthly rewards. Panghuli, gusto ko pong tapusin ang lesson na ito ng may kagalakan sa puso naman ninyo. Gusto ko lang sabihin na hindi natin pagsisisihan kailanman ang pagpupursige sa buhay na may palagiang pagsunod. Dahil sa pagiging masunurin ni Jesus, dahil siya ay nagpakumbaba, dahil siya ang nagbayad ng halaga para sa ating mga kasalanan, dahil dito siya ay itinaas. No? Binigyan siya ng karangalan ng Diyos Ama. The Father has given Him the name of which every knee will bow and tongue confess that He is Lord. Ito naman ang pinakamagandang pagbibida ng Diyos sa Kanyang anak. Diba? Kay Lord Jesus Christ. Ang prinsipyo po nito, mga kapatid, ganito. Ang Diyos ay ang Diyos ay gagantimpalaan ang mga mapagkumbaba at masunurin sa paglilingkod sa Kanya. Narito po ang mga patunay ng gantimpala at pangako ng Diyos. Ito na po yung mga Bible promises na kiniklaim natin. Proverbs, no? Kawikaan, chapter 22, verse 4. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang pagpakumbabaan at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Diba? Dito po, no? Hindi naman tayo literal na mayaman, pero mayaman tayo sa kasiyahan. Pag nakikita natin ng bawat isa, natutuwa tayo. Diba? Merong joy. Ayan, nandiyan na sila. Magba-Bible study na tayo. Lalo na pag nagkakainan. Diba? Grabing joy yun. Tapos yung mga kwento-kwentuhan, yun yung mga yamang hindi kayang agawin ng mga kaaway sa atin. Sa buhay, anong buhay meron tayo? 100% safe. No? Hindi na tayo parurusahan. At inilipat na yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Wow, di ba? At karangalan. Actually, yung karangalang ito, ginagalang ka ng mga tao sa paligid mo dahil alam nila na ikaw ay isang taong matuwid. Hindi po mabuti kundi matuwid. Dahil ang taong matuwid ay sinusunod niya ang kalooban ng Panginoon. Susunod na lang po yung kabutihan sa inyo. Ano pa po? Sa Matthew 23:11, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Kaya huwag tayong maging mapagmayabang. Ay, hindi magaling kumanta yan. Malay mo, isang araw na lang, bigyan ng kapangyarihan ng Panginoon niya na yung boses niya, malaanghel na yung kanta, di ba? So, dito, na kung sino man yung sa ministry na feeling natin na talagang yung desire niya talagang makapag-serve kay Lord, na kahit alam niya hindi siya ganun kagaling kumanta, pero ibinibigay niya yung lahat niya. Di ba? Si Lord na yung bahalang magbigay pagpapala sa inyo. At dinugtungan pa yan ng verse 12. Ang nagmamataas ay ibababa, kaya careful tayo, no? Never
huwag tayong magmayabang. At ang nagpapakumbaba ay itataas. Kasi hindi natin kayang lagpasan yung ginawa ni Jesus eh. Diba yung sinabi ko kanina, kaya mo bang mamatay sa krus? Kaya mo bang mabuhay pagkatapos ng 3 araw? Pag nagawa mo yun, baka pwede na. Pero hanggat hindi natin kaya yun, suko natin kay Lord. Wala tayo sa ganung level. At panghuli, Santiago chapter 4 verse 10. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ito yung lagi mo iniisip. Hindi ako, kung nakikita niyo ito, bait-baitan. Hindi po, no? May mga flaws din po ang kapatid ninyo, no? Si Brother Joshua. At normal lang po yun siguro dahil tao pa rin po ako. Pero every time na nafe-feel ko na parang lumalagpas ako, God always reminds me. No? Pinapaalala niya sa akin na kinakaya mo kasi hindi mo naman kaya. So dito, no? Ano to sa akin yung verse na to, kaya nagpapakumbaba ako, no? Kaya minsan, may mga sitwasyon na hindi ako fully confident. Lalo na pag tumatayo ako sa harapan ninyo. Kasi may mga worries ako na baka magkamali, pagtawanan niyo ako. So, ang iniisip ko na lang, kay Lord naman ako naglilingkod eh. So, ginagamit lang ako dito ng Panginoon para maging daluyan ng kanyang salita. At ang good news dito, ito mga kapatid, ang good news dito, diba sinabi ko na to kanina, gusto nyo bang ma-experience yung blessing ni Lord? Yung gantimpala niya? Gusto nyo ba o ayaw nyo? Amen. At ang good news dito mga kapatid, maaari nyong maranasan ito ngayon. Kung tayo'y tapat na susunod at buong puso na magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Hesus, hanggang mangyari ang katuparan ng kanyang pangako doon sa langit. So, idea po tayo. So yan, sabi nga po dyan sa Luke chapter 14 verse 11 hanggang 14. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. He said also to the man who had invited him, when you give a dinner or banquet, do not invite your friends or your brother or your relatives or rich neighbor, lest they also invite you in return and you repay. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the just. Dito mga kapatid, no, malinaw naman na hindi pagdadamot ito, no, yung pagpapakain. Hindi po. Ang sinasabi lang po dito, malinaw naman na hindi pagdadamot ito sa mga taong sadyang malapit sa inyo o sa atin. Ang sinasabi lang, kung maghahanda o magbibigay ka, sikapin mo lang na unahin ang mga taong talagang nangangailangan. Ang hindi man nila maibalik sa iyo o ang mga bagay na ipinagkaloob mo, huwag kang mangamba o mag-isip ng ano paman. Dahil ang Diyos na nakakaalam ng lahat ay ang bahala sa bagay na yon. Sinasabi dito ni Jesus na ang gagantimpalaan, sinasabi ni Jesus na ang gagantimpalaan niya kayo sa muling pagbabalik niya. Diba? Kaya nga wala pang paghuhukom, no? Mangyayari yon sa muling pagbabalik ng Panginoon. At kung nais niyong maging bahagi ng gantimpalang yon mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Sabi ko nga po kanina, may una na nagmahal sa inyo. Nagpakita ng pag-ibig. Ang kinakailangan nyo lang po
ay tignan at pansinin ang pag-ibig na yun. Kaya sana mga kapatid, sa oras na ito, kung kayo po'y nakakaramdam o naiisip ninyo na ito na yung time para isuko ang meron sa inyo, iniimbitahan ko po kayo na tanggapin nyo ang Panginoong Hesus. Siya na po ang nagpakita ng magandang halimbawa. At hindi nyo po kailangang gumawa ng anumang sistema. Ang sistema lang po ni Jesus ang dapat nating sundin. Pero dapat, una, kilalanin po muna natin siya bilang ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Ito po yung ating conclusion. Are you here to be served or are you here to be served? Is your attitude like the world, or is like Christ? Are you going through the motion of service, or are you becoming a servant? The example has been set. The call is clear. All that remains today is your response, your decision, your commitment. Will you be like Jesus today or not? Sa lahat po ng hinipo ng banal na Espiritu, samahan niyo po ako sa panalangin. Ama naming Diyos na mapagpala, Panginoon, salamat po sa buhay na ito, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng aming nararanasang kasiyahan. Ang kaligayahang hindi namin may paliwanag sa tuwing kami tutupad sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, Panginoon, na nagbigay ng magandang halimbawa at wala nang iba pa, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makatuon o iset namin yung aming puso, ang aming isip, Panginoon, sa kung anong buhay ang nais niyang aming ipamuhay dito sa lupa, Panginoon. At sa mga kapatid na nais maging bahagi ng pamilya ng Panginoon, ito na po yung time, mga brothers and sisters. Ito na po yung pagkakataon na kung saan hinihipo na po kayo ng Panginoong Diyos. Kilalanin niyo po at papasukin niyo siya sa inyong mga puso, sa inyong mga isip, sa inyong mga diwa. At nakakatiyak po ako at ang kongregasyong ito, kung ano man po yung buhay na aming nararanasan ngayon, dahil po yun sa buhay na meron kami mula sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At kung interesado ka na maging bahagi, samahan kita sa panalangin. Yes, Lord, Panginoong Diyos, ako po'y naging makasalanan. Hindi karapat-dapat, ngunit sa ginawa ng inyong anak at ng aking magiging Panginoon, ay tinatanggap ko po siya dito sa aking buhay. At magiging hari ng buhay kong ito mula ngayon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga karumihan. At sa oras na ito, kayo lamang ang nais kong maranasan. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, we pray. Amen.